Here are the agri-stories in store for you today. Bilang pagpapakita ng masaganang ani ng ating mga magpapalay na tumanggap ng high-yielding rice varieties at fertilizers sa ilalim ng High-Yielding Technology Adoption o HYTA, isang harvest festival ang isinagawa sa Tantangan, South Cotabato. Antabayanan ang detalye ng balitang yan at iba pang balita sa ating Agri-Balitaan. At mga magsasaka ng bayan ng Tantangan, ibinahagi ang mga proyektong kanilang natanggap mula sa DA. Ano-ano kaya ang mga ito? Alamin sa mula sa mga magsasaka. Tiyak na isang makabuluhang episode na naman ang inyong mapapanood ngayong araw, kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soc Sargent. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sargent, Agri Tayo, Soc Sargent, Agri Tayo, Soc Sargent, Agri Tayo, Soc Sargent. Isang magandang buhay sa ating lahat mga ka-agri, maayong aga sa iyo, Marie. Sa ating episode last week ay nasa Esperanza Sultan Kudarat tayo kung saan isang Rice Harvest Festival ang isinagawa roon ng DA-RFO 12. Naimbag na daw sa iyo, Christian. Tama ka dyan. Andito nga tayo ngayon sa Barangay New Lambunaw, Tantangan, South Cotabato kung saan magkakaroon tayo ng kaparehong Rice Harvest Festival. At ihahatid po namin sa inyo ang buong detalye ng aktibidad na yan sa ating Agri-Balitaan. Christian, gusto lang natin i-highlight na ang ating Rice Harvest Festival ay pagpapakita lamang ng magandang resulta sa mga naipamahagi ng DA na mga binhi ng palay at abono para sa ating mga magsasaka. Yan ay sa tulong ng High-Yielding Technology Adoption o HYTA Initiative na ipinatutupad ng Agri-Pinay Rice Program. Layunin ng proyekto na matulungan ng ating mga magsasaka na mapataas pa ang kanilang ani sa pamamagitan ng mga ipinagkaloob na inputs at syempre sa gabay na rin ng tamang teknolohiya. And sa tulong din ng HYTA ay madaragdagan ang rice production ng bansa na magiging tulay naman upang malampasan pa natin ang 96% na rice sufficiency level noong 2030. Sana nga ay matamo natin yan, Christian, sa tulong ng ating mga magpapalay. In the meantime, mga ka-agri, ang ating episode po ngayong araw ay third offering po ng ating programa, kaugnay pa rin po sa ating month-long Agriversary Special. Kaya simulan na natin ang ating isang oras na programang handog sa iyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang RAPC 12 Desk Office led by Chairman Junicio Bautista. Kaya narito na ang mga malalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Mula rito sa Tantangan, South Cotabato, narito na ang ating Agri-Balitaan. Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, Rice Harvest Festival, pinangasiwaan ng DA-RFO 12 sa Tantangan, South Cotabato. Ang naitalang ani ng mga magsasaka sa naturang lugar, tutukan. Mga kawani ng mga municipal at city agriculture office. Hinimok ni Director Bing Datukan na tulungan ang DA sa pagmomonitor ng mga proyekto. Pambato ng Soc Sargent sa National On-the-Spot Mosaic Poster Making Contest, pasok sa top 3. At sikat na aktor na si Piolo Pascual, B-Responsible Ambassador ng DA PhilRice. At para sa detalye ng mga balitang ito,
narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita matapos ang Rice Harvest Festival na isinagawa ng DARFO 12 sa bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat. Isang kaparehong aktibidad ang pinangasiwaan ng tanggapan sa bayan naman ng Tantangan, South Cotabato. Ang aktibidad ay sa ilalim pa rin ng High Yielding Technology Adoption Initiative na ipinatutupad ng Agri-Pinoy Rice Program. Kamustahin natin ang naging Harvest Festival sa Barangay New Lambunao sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Makalipas ang mahabang panahon, ngayon lang natatamasa ng Rehiyon 12 ang malaking pondo para sa agrikultura. Ito ang ipinahayag ni DA12 Regional Executive Director Amalia Datucan sa ginanap na Rice Harvest Festival sa Barangay New Lambunao, Tantangan, South Cotabato noong October 7. Ang nasabing aktibidad ay nilahukan ng lampas sa 700 magpapalay mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Sa administrasyon ng Pangulong Noynoy Aquino at Secretary Alcala at dahil na rin yung Mindanao Development Authority Secretary ay si Madam Luwalhati Antonino na taga Region 12, taga General Santos, kasama natin nagpaintindi sa taas na ang Mindanao ay naiiwanan in terms of pondo. Lalong-lalo na ang Rehiyon 12. So sila ang mga kakampi natin. Kasabay niyan, siguro dati na rin masipag, kulang lang ng push. No? At lalong masipag yung ating mga congressman. Kasama natin sa pagpupush talaga ng pondo. Kaya, ang ating rehiyon ay naiintindihan sa taas. Kaya kung ilang beses na nakita nyo bumaba mismo si Senador Villar. Siya yung chairman natin ng Committee on Agriculture. Kaya kakampitin natin siya sa pagpapalaki ng pondo ng Rehiyon 12. Ayon kay Director Datucan, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kongresista lalo na sa presentasyon ng proposed budget at defense sa Kamara sa patuloy na paglaki ng pondo ng rehiyon. Nabatid na malaking bahagi ng pondo ng DA ay nakalaan sa pagpapaigting ng farm mechanization program upang makasabay ang Pilipinas sa mga karating bansa nito. Gusto nating tumantay sa Thailand, sa Vietnam, sa Cambodia, na sinasabi nila kawawang-kawawa ang agrikultura ng Pilipinas. Ngayong pagkakataong ito ay humahabol tayo. Upang mas maraming magsasaka pang makikinabang mula sa iba't ibang proyekto ng DA, panalangin ng opisyal na mas lumaki pa ang pondo ng Soxargen. Sana po ay sama-sama tayo pa sa mas mahaba pang panahon. At sana ipagdasal ninyo na ang nasimulan natin dito sa Rehiyon 12 at siguro sa national na pagbabago ay magpatuloy at ang pondo ng Region 12 ay talagang magpatuloy rin dahil mas marami pa tayong dapat na abutin at gawain, i-expand upang ang tunay na kaunlaran sa agrikultura ay ating makamit. Samantala, ang nasabing Harvest Festival ay may kinalaman sa nagpapatuloy na implementasyon ng programang High Yielding Technology Adoption o HYTA na inaasahang makatutulong sa bansa sa pagtatamo ng 1 million metric ton na palay production increment para sa taong 2015 at 0.5 million metric ton na palay production increment para naman sa taong 2016. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng bawat farmer beneficiary ng isang sakong high-yielding rice variety at isang sakong abono. Mga ka-agri, katatapos lang ang ating Harvest Festival dito sa palayan ni Ginong Nonito Ligo. Si Ginong Ligo po ay isa sa farmer recipients ng High-Yielding Technology Adoption Program ng Department of Agriculture at dahil ginagamit po sa pagpapatupad sa HYTA program ang rollover scheme, ay formal niya na pong i-turnover kanina ang inputs na ibinigay sa kanya ng Department of Agriculture. Ito po ay kinabibilangan ng isang sakong palay seeds at fertilizer sa kanyang second line beneficiary at yan po ay si Ginang Mila Apalia. Napasalamat ako kay Nonito Ligo nga akong napili na nga isa ikaduha niya nga gintagaan sang binhi. Subong nga cropping
itanom ko kag kung magka-cropping ako, ihatag ko naman sa masunod naman yung mga farmers. Sa DE, ang makuhaan ko lang gabay padaan nga i-continuous nila ang pagsuporta nila sa mga farmers, sang ilang binhi kag madamo gyud salamat sa ilang pagsuporta sa mga farmers. Pag makaharvest ako sang ako nga tong ginhatag nila sa ako nga pansang hayta, bali ihatag ko naman sa iba naman yung farmers para makatilaw man. Naging masaya naman ang mga partisipante sa Naturang Harvest Festival dahil nakapag-uwi sila ng 10 knapsack sprayers, 40 mouse traps at 1 kalabaw. Nagpakita rin ng suporta ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ni Councilor Darlene Cachero at Municipal Agriculturist Janicio Manzano. Dumating din ang ilang Municipal Agriculturists at ilang mga teknisyan at pati rin si OIC Provincial Agriculturist Justina Navarrete. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Agri-Pinoy Rice Program sa pamumuno ni Focal Person Ray Embajador at iba pang DARFO 12 staff. Sa huli, pinabot ni Director Datukan ng kanyang pasasalamat sa lahat ng mga dumalo na kung saan nagsisilbi itong manifestasyon ng kanilang patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa mga proyekto ng DA. Umaasa kami na sa bawat appearance namin na katulad nito na nandyan kayo ay iba yung pagpapakita ng suporta sa programa ng Department of Agriculture. Natutuwa kaming makarating sa mga field, lalo na ganitong pagkakataon. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Lito Mariano Santos. Sa kaugnay na balita, binigyang direktiba ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga City at Municipal Agriculture Office sa buong Soxargen Region na i-monitor ang implementasyon hindi lang ng HAITA program kundi lahat ng mga proyekto ng tanggapan sa kani-kanilang lugar. Ang kanyang panawagan tutukan sa Agribalita ni Nelly Escote Ilanan. Muling pinaalalahanan ni Director Amalia Hayag Datukan ang mga kawani ng bawat city o municipal agriculture office sa buong rehiyon na gampanan ang kanilang tungkulin na tulungan ang Department of Agriculture sa monitoring ng mga proyektong pang-agrikultura na ipinapatupad sa kanilang lugar. Ito ang naging panawagan ng opisyal sa kanila sa ginanap na Harvest Festival ng High Yielding Technology Adoption sa Tantangan, South Cotabato, kamakailan upang masigurong walang sinumang supplier o contractor na mga proyekto ng DA ang mananamantala sa gobyerno. Ang panawagan namin sa mga municipal agriculturists at agricultural extension workers, kayo ang aming partners. Kayo ang dapat mag-monitor. Pag sila ay nabayaran dahil wala kayong pinaabot na report sa opisina, lugi ang gobyerno, lugi kayo, ilan silang nagtatamasa ng kasaganaan sa hindi magandang paraan. Bukod sa mga agricultural extension worker, hinimok niya rin ang mga magsasaka na huwag magdalawang isip na sumangguni sa kanilang local agriculture office upang ilahad ang mga nakikita o naobserbahan nilang hindi kanais-nais na nangyayari na may kaugnayan sa mga proyekto ng tanggapan. Kung mayroon man, maaari nilang itong i-report sa kanilang municipal agriculturist o sa mga technician nang sa ganon ay magawa ng kaukulang report at nang maisumite sa regional office at nang mabigyan ng agarang solusyon. Hindi po kami perfect katulad ng sinabi ko kanina at hindi rin kami marami. Kaya hindi lang din kailangan na ang MA at saka ang mga agricultural extension workers ang mag-monitor. Kayo mismo pwedeng pumunta sa amin at magsabi ng inyong problema. Katulad ng sabi ko, hindi nyo kami kailangang awayin, magkakampit tayo. Kalaban natin ang mga taong walang iniintinding mabuti kundi ang pansarili. Sa mga magsasaka o sinumang stakeholder, maaari rin silang mag-text sa hotline number ng DA12 sa numero na 0999-923-6054 para maiparating nila ang kanilang mga concern sa ahensya. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen, ako si Nelly Escote Ilanan.
Samantala, may panibagong pride na naman ang Sock Sergeant. Siya ay si Oscar J. Cuer ng Tiboli, South Cotabato na itinanghal na second placer sa katatapos lang ng National On-the-Spot Mosaic Poster Making Contest na ginanap sa Maynila noong October 9 hanggang 10. Ano-ano kaya ang mga iuwi niyang papremyo? Tunghayan sa Agribalita ni Edgar Alan Pasaon. Hindi binigo ni Oscar J. Cuer ang mga mamamayan ng Rehiyon 12. Ito ay matapos mamayani siya sa isinagawang National On-the-Spot Mosaic Poster Making Contest sa Maynila noong October 9 hanggang 10. Si Cuer ay isang grade school pupil ng Lugan Central Elementary School ng Barangay Poblasyon Tiboli, South Cotabato na siyang kumatawan sa Sock Sergeant sa national level ng kompetisyon matapos siyang magwagi sa regional level noong September 30 sa Coronadal City. Ang naturang patimpalak ay may kinalaman sa pagdiriwang ng World Food Day celebration ngayong taon na may temang Social Protection and Agriculture, Breaking the Cycle of Rural Poverty. Kasama niyang pumunta sa Maynila ang kanyang coach na si Ralph Vincent Filler na tumulong sa kanya upang mabuo ang kanyang winning artwork. Bilang second placer, tatanggap siya ng cash prize at tropeo sa awarding ceremony na gaganapin sa October 16 na inasahang pangungunahan ni Secretary Proceso Alcala. Ipinaabot naman ni Director Amalia Datucan ang kanyang pagbati kay Cuer at sinabing ipinagmamalaki siya ng buong pamilya ng DA-RFO 12. Antabayanan ang detalye ng gagawing awarding ceremony sa ating programa sa susunod na Sabado. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Sock Sergeant. Ako si Edgar Alan Pasaon. At yan ang unang datsada ng ating Agri-Balitaan. Susunod. Lechon Festival tampok sa pagtatapos ng isang linggong pagdiriwang ng charter anniversary ng Coronadal City. Philippine Rural Development Project binigyan ng satisfactory rating ng World Bank. At 2 Japanese investors bumisita sa Rehiyon 12. Pakatutukan ng detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Agri-Tayo Sock Sergeant. Palay, bigas, kanin, Isla ko hugasan ko ang bugas. Gusto niyo iwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala. Tiyan na bes mga dakanan elton sayang. Kaya takema di takedalang tustus. Pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el canon. Aton nga panguwa kagis busog na kita be nga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa naton in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, muling sinanay ng DA-RFO 12 ang mga local farmer technicians upang magkaroon ng mga ito ng sapat na kaalaman na kanila namang ibabahagi sa kanilang kapwa magsasaka. Bukod dyan, pinulong din ang mga ito bilang paghahanda sa National LFD Convention ngayong buwan.
Para sa dagdag na detalye, makiagibalita kay Chat Muñez. Mahigit sa 100 mga local farmer technicians kasama ang mga city at municipal rice coordinators ang sumailalim sa magkahiwalay na pagsasanay o trainers training on rice production with emphasis on soil fertility and nutrient management, Farmers Field School Save and Grow Level 2 na ginanap noong September 30 hanggang October 9, 2015 sa General Santos City. Tinalakay sa naturang training ang pangangasiwa sa sustansya ng lupa upang makamtan ang masaganang ani. Dito ipinakita sa kanila ng mga speakers mula sa Integrated Laboratory ng Department of Agriculture na pinangunahan ni Ding Sultan ang actual soil sampling o pagkuha ng lupa ng mga partisipante kung saan tinuruan din sila sa pag-analyze nito gamit ang Soil Test Kits o STK para sa iba't ibang ecosystem. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na mag-participate sa discussion on fertilizer computation at inipresenta ito sa kapwa na partisipante at mga resource speakers. Maliban dito, tinilakay din ang konsepto sa Enhanced Farmers Field School Save and Grow Level 2 at dito piniliwanag ni Ms. Dina Casa, Science Research Specialist ng Regional Crop Protection Center, ang konsepto ng ecosystem tulad ng trees outside forest, farming system at ang importansya ng aquatic biodiversity. Ayon sa kanya, dapat di lamang sa isang crop nakatuon ang isang magsasaka, kundi kailangan mag-integrate sila ng iba pang pananim tulad ng gulay, fruit trees, pangisdaan, maliban sa palay. Samantala, dumalo naman sa naturang pagsasanay si Agricultural Program Coordinating Officer ng Sargent, Ms. Jocelyn Misterio, kung saan kanyang hinikayat ang mga partisipante na ibahagi ang kanilang nalalaman sa kapwa nilang magsasaka. Gayon din sa pagtatapos ng last batch ay dumalo naman si Chief of Operations Fe Ebanez kung saan kanyang ipinabot ang kanyang pasasalamat sa mga partisipante at tuloy na naghihikayat sa mga ito na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan sa pagpapalaganap ng mga makabagong teknolohiya na kanilang natutunan sa Department of Agriculture at tuloy ipaalam din sa ibang magsasaka ang mga biyayang kanilang nakamtan mula sa kagawaran. Buong pasalamat naman ang pinaabot ng mga local farmer technicians kasama ang mga agricultural technicians sa kagawaran sa pamuno ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan dahil sa napaka-importanting training na kanilang nasalihan. Napakalaking tulong anya ito lalo na't napakamahal na mga abono. Dito nila nalaman na napakahalaga na ipa-analyze muna ang lupa upang malaman ang tamang abonong kinakailangan. Naging resource speakers din sa naturang pagsasanay sina Roger Lumbao, Rodivina Dumaya, Belia Baon, Basit Dalandas at Catherine Morandante ng Integrated Laboratory. At sa kanilang pagtatapos, ang mga partisipante mula sa probinsya ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at Cotabato Province ay tumanggap ng kanilang Certificates of Training at tig-iisang Soil Test Kits. Para sa Agri-Tayo Soxogen, ako po si Chat Muñez. Sa iba pang balita, patuloy na binibisita ng DARFO 12 ang lahat ng lungsod at bayan upang ilapit sa mga ito ang mga interbensyon ng opisina na maaari nilang makuha at upang masiguro na rin ng tanggapan na lahat ng mga magsasaka ay nahahandugan ng tulong pang-agrikultura. At kaugnay nito, isang mini-ulat sa bayan na ginanap sa Lutayan, Sultan Kudarat. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Mga ka-agri, daandang magsasaka na naman po ang nabahagian ng mga impormasyon pang agrikultura sa pamamagitan ng Transparency Initiative ng Department of Agriculture 12. Ito po ang mini-ulat sa bayan, kung saan ngayon nga ay ginaganap dito sa Lutayan, Sultan Kudarat ang isang mini-ulat sa bayan bilang bahagi na rin po ng kanilang 48th Foundation Anniversary. Ang mga dumalo na mula sa 14 na barangay ng Lutayan ay pinuno ng mga kaalamang pang-agrikultura ng DA12 kung saan iniulat ang mga proyekto ng ahensyang naipamigay lalo na sa naturang bayan at ang iba pang mga impormasyong kaugnay nito. Binigyang babala rin ang mga magsasaka tungkol sa paparating na El Nino at hinikayat ang mga ito na paghandaan ng maigi ang pagsananta nito at makipag-ugnayan parati sa kanilang Municipal Agriculture Office o sa DA12 dahil ang ahensya ay may mga nakalatag na mga mitigation plan. Si Vice Mayor Ibrahim Makasayo naman na nagrepresenta kay Mayor Bayruth Sakaluran ay puno ng pasasalamat sa kagawaran at kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan dahil sa mga big ticket projects na naipamahagi sa kanilang bayan kagaya na lamang ng mga farm-to-market roads at ang Rice Processing Center 1 kasama na ang mga makinaryang pansakahan. Isa naman sa mga naging aktibidad ay ang Open Forum
kung saan maliban sa DA12, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga magsasaka at mangingisda na makakuha pa ng mga impormasyong pang-agrikultura mula sa iba pang ahensya gaya na lamang ng National Food Authority, National Irrigation Administration at Sultan Kudarat State University. Naging masaya naman ang programa sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng mga insentibo ng DA12 sa mga partisipante. Kabilang sa mga ito, ang manok at bags ng corn seeds. Ako si Fatima Alasa. Nagpapasalamat ako sa DA Radio na nanalo ako ng 5 manok at ito'y aking palagaan para magdami doon sa Palabilya. Salamat po. Habang ang Municipal Agriculture Office naman ng Lutayan ay namahagi rin ng mga farm tools sa bawat barangay. Ang Mini Ulat sa Bayan at Farmers Forum ay parte lamang sa selebrasyon ng Naturang Bayan sa ika-48 Foundation Anniversary nito at 15th Kanduli Festival. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Sok Sargent. Ako si Card Lites Aguilyon. Sinalubong ng mainit na pagtanggap ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga Japanese investors mula sa Marubeni Nishin Feed Corporation sa kanilang pagbisita sa Rion kamakailan lang. Ang mga naturang Japanese investors ay sina Takashi Horiki, Manager ng Grain Planning and Marketing Sections at Dr. Keiji Taniguchi, Manager ng Overseas Business Development Department at nais ng mga ito na mag-invest ang kanilang mga animal feed companies sa rehiyon. Dahil dito ay pinarating ni Director Datukan ng kanyang pagkagalak at sinabi nitong malaking tulong ang magiging investments ng mga ito sa pagpapalago pa ng livestock industry sa Sok Sargent. Isinagawa ng Department of Agriculture Bureau of Soils and Water Management ang training on agro-hydrology and dam design sa Coronadal City noong September 21 hanggang October 2. Ang nabanggit na pagsasanay ay aktibong dinaluhan ng mga partisipante mula sa iba't ibang regional field offices sa bansa. Nagsilbing host region ang DARFO 12. Sa huling araw ng training ay nagkaroon ng final presentation at critiquing ng individual design projects kasabay ng pagsisipagtapos ng mga partisipante. Isang lechon festival ang idinaos ng Coronadal City LGU sa Rizal Park noong October 10 bilang isa sa highlights ng Negosyo Festival 2015 kasabay ng 15th Charter Anniversary ng lungsod. Ang aktibidad ay sinaksihan ng mga mamamayan mula sa iba't ibang barangay ng lungsod na pagkatapos ng display ay sama-sama rin nilang tinikman ang mga nilutong litson. Layo nito na may pakita sa publiko ang masaganang agrikultura sa lungsod lalo na ang sektor ng paghahayupan. At para sa ating national news, binigyan ng World Bank ng satisfactory rating ang Philippine Rural Development Project o PRDP na ipinatutupad ng Department of Agriculture. Alamin ang komprehensibong detalye sa naganap na wrap-up meeting mula sa PRDP Project Support Office, InfoAce, Mindanao. Maki-agribalita kay Sherwin Manual. Nakakuha ng positibong marka ang Philippine Rural Development Project sa katatapos lamang ng World Bank Review Mission na isinagawa sa Region 10. Binisita ng isang grupo ng consultants galing sa World Bank ang isang farm-to-market road sa Calamba, Misamis Occidental at isang enterprise project sa Tubod, Lanao del Norte. Sa wrap-up meeting na naganap kamakailan lang, inihayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang satisfactory rating ng mga proyektong siniyasat ng World Bank sa Mindanao. Ayon sa kalihim, pinatunayan ng kagawaran na nailatag nito ang tamang mga estratehiya sa implementasyon ng PRDP at napansin nga ito ng World Bank sa pagbisita nila sa mga proyekto. Dagdag pa niya, kinumpirma ng World Bank sa pamumuno ni Samik Sundardas na nasa tamang landas ang proyekto sa pagpapaunlad ng kanayunan. Nakitaan ng good quality workmanship ang Dapakan, Baho, Bunawan, Deban Farm-to-Market Road sa Calamba na ayon sa World Bank ay sumunod sa tamang construction methodology. Nasiyahan din ng World Bank sa pagbisita nila sa proposed enterprise project sa Tubod na tinukoy ang magandang business model ng enterprise na nagpuproduce ng coco-coir byproducts gaya ng G-Units. Ayon sa World Bank, ipinapakita ng proyekto na nauna nang sinuportahan ng MRDP ang pagpapalawak ng produksyon at pagpapaangat ng kita ng mga magsasakang umaasa sa niyog.
Iminungkahi din ng review mission team ang patuloy na paggamit ng value chain analysis at provincial commodity investment plans bilang pamamaraan sa pagplano ng mga proyekto at maging ang mga modernong tools o kasangkapan gaya ng geotagging sa pagsigurong na isasagawa ang mga proyekto na aayon sa tamang paraan at pulisiya. Tinukoy rin ng World Bank ang maayos na paglatag ng Grievance Redress Mechanism or GRM sa komunidad ng mga naturang proyekto. Sa pamamagitan ng GRM, pwedeng makilahok ang mga mamamayan sa pag-report ng mga problema o di ka nais-nais na implementasyon ng mga proyekto. Kasama ang InfoAce Team Mindanao, Sherwin Manuel, nag-uulat. Bilang panghuli nating balita, panibagong mukha ng Rice Responsable Campaign ng Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice ang multi-awarded actor, recording artist, endorser at producer na si Piolo Pascual. Bilang Rice Responsable Ambassador, nangako si Pascual na ipopromote ang mga advokasya ng Be Responsible Campaign tulad ng pagkonsumo ng brown rice at rice mixed with corn at iba pang staples, pagpupugay sa mga magsasaka at ang hindi pagsasayang ng kanin. Sa isang photo at video shoot kamakailan lang, ipinahayag ni Pascual na excited na siya sa panibagong hamong iniatang sa kanya. Sinabi nito na ang mga Pilipino ay mahilig kumain ng kanin at nakalulungkot daw na maraming nasasayang na kanin araw-araw. Aniya, panahon na para gumawa ng mga paraan upang masolusyonan ang problemang ito. Nangako rin ng aktor na gagamitin niya ang kanyang impluwensya para mahikayat ang mga Pilipino na pahalagahan ang bigas o kanin. Ibinahagi rin ito na regular siyang kumakain ng brown rice bilang parte ng kanyang dieta upang manatili siyang fit at healthy. Ipopromote ni Pascual ang Be Responsible Advocacy sa pamamagitan ng mga larawan at video na siyang ipapalabas sa mga patalastas sa TV, radio, print at maging sa social media. At yan ang kalipunan ng ating Agri Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
Ako po si Mr. Antonio Leal Jr. ng San Felipe, Tantangan, South Cotabato at presidente po ng Parbangon Irrigators Association under Mabares Irrigators Association ng NIA. In terms po sa mga intervention po na binibigay sa amin ng DA, naka-receive po kami ng mga QTE at ang aming federation, kasama mo na po yung Parbangon IE, Marble One Federation of Irrigators Association, naka-receive na po ng QTE na mga palay para sa pagsasaka, para sa aming pagsasaka. So yun po ay nagamit namin at nakatulong po sa aming mga magsasaka. Nitong huli, meron po tayo yung HITA at kami po ay allocated ng 50 bags na seeds at 50 bags na urea. Yun po ay pinamigay namin at last August hanggang September po na harvest na. Kaya this time, land prep naman po kami. Kaya may naitutulong. Kaya nga na-suggest po kanina po na sana yung intervention din is may bigay sa tamang panahon. Sa harvest, dahil maganda yung seeds at saka sa mga land preparation at saka panahon, yun po, wala po tayong nakitang mga mababa ang harvest. Yun nga lang, nung time na yun, medyo June, time of naman dito flood sa aming area, kaya may naapektuhan din na mga iba. But not mostly kasi sa time na yun, tigtanim na dumating yung flood, so naka-recover din iba. Ang iba nag-replant talaga. Sa paggamit po ng
magandang binhi bilang isang seed producer din po. Nakaka-harvest po ang isang hectare dito ng mga from ranging to 80 to 90. Ganun. At sa mga 50 to 57 kilos. Ako po ay si Rainer Belgisa Trono, na sekretary ng Luwayan Communal Irrigators Association. Nakabase po sa poblasyon Tantangan, South Cotabato. Sa panahon na ni President Ninoy Aquino, naramdaman namin yung maraming project na nakaabot sa amin. Una doon yung nakakuha kami ng registered seed na yung tag 2 kilos na programa. Yun ang nasubukan namin na nakatanim kami noon. Tapos yung, siyempre 2 kilos man lang yun, tinanim namin ulit. Yung, sa akin, sa experience ko, yung 2 kilos na yun, yung naging certified seeds na siya, nakakuha ako ng 131 bags or sacks sa 1 hectare ko, tag 60 kilos. Yun ang unang experience ko. And then, sa association namin, during sa QTE, mayroong programa rin binigay ang gobyerno. Nakakuha kami doon ng mga 41 bags na certified seeds. So, yun din na itanim namin. Libre yun. And then, yung una-unang haita, nakakuha kami ng 10 with fertilizer na. So, naitanim din namin. So, malaking tulong sa mga kasamahan sa association yung mga binigay ng gobyerno. And then yung sa ngayon, yung latest na ngayon, nakakuha kami ng bali 100 bags. So, napakalaking tulong sa amin, sa association namin. Kasi medyo nabawasan ang pagbili namin o paghanap ng binhi. So, and then maganda rin ang resulta. Yung sa akin, itong latest, 100 bags, 60 kilos yung 1 hectare ko. Tagal na rin kami sa association. Yung association kasi namin, na-create yan 1976 pa. Pero ngayon lang namin naramdaman na nakaabot sa grassroots yung mga programa ng gobyerno. Ang yung sabi natin, hindi masyadong mahal pero gamit na gamit yung trapal. So yung trapal talagang nag-enjoy rin ang mga kasamaan ng mga farmers kasi magamit namin pang biladan at saka pang tabon. Yun ang kuhan. So laking papasalamat namin kasi marami kaming nakuha na programa. And then nakakuha rin kami ng mga MPDP. So, actually, yung MPDP namin, hindi lang kami ang nag-enjoy. Yung mga kasamahan namin na nagtanim ng mais, sila ang talagang nakagamit sa MPDP namin. Kasi yung palay, karamihan, yung pangkonsumo na lang ang maiwan. I-deal ka agad o ipabili ka agad sa mga traders. Pero yung mais, talagang ibilad nila. So, doon din maka-income kahit konti-konti kasi minimal din ang bayad lang ng singil namin. So, yan ang nakuha namin. At saka mayroon din kaming yung programa ng MRDP. Isa rin kami sa recipient na nakakuha kami ng traveling rice mill. So, yung traveling rice mill, talagang nagamit namin kasi compared sa ibang yung stationary o iba yung private, yung sa amin kasi minimal lang ang singil namin sa isang lata. Tapos, puntahan pa namin sa mga bahay-bahay nila. So, malaking tulong sa mga farmers yung binigay ng gobyerno. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010,
kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa.
talaga namang naging masagana ang harvest ng ating mga farmer cooperator ngayon dito. At umaasa talaga tayo sa DA na sana ay magkaroon ng masaganang ani ang ating mga magpapalay ngayong cropping season. Sana nga, Christian, but anyways mga ka-agri, patuloy po ang paghahanda ng ating programa para sa ating first grand anniversary ngayong Nobyembre at lahat po kayo ay imbitado dyan. At mga ka-agri, upang magkaroon po kayo ng idea tungkol dyan, bisitahin lamang po ang aming Facebook page at ang iba pa naming mga social media accounts. Mga ka-agri, huwag na huwag niyo pong kaliligtaang subaybayan ng ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. At para naman po sa inyong mga katanungan tungkol sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture o technologies na nais ninyong ma-feature dito sa ating programa, ipadala lamang po yan sa ating hotline number. Mga ka-agri, patuloy pong tumatanggap ang aming opisina ng mga nominasyon para sa Gawad Saka Search. At narito po ang mga kategoryang maaari niyong salihan. The search is on for Gawad Saka 2016. Here are the categories. For individual categories: rice farmer adopting rice-based farming systems, corn farmer, coconut farmer, sugarcane farmer, high-volume crops farmer, agricultural entrepreneur, organic farmer, fisher folk for fish culture, fisher folk for fish capture, large animal racer, small animal racer, young farmer, agricultural scientist, and agricultural researcher. For group categories: Farm Family, Young Farmers Organization, Rural Improvement Club, City or Municipal Agricultural and Fishery Council, Provincial Agricultural and Fishery Council, Barangay Food Terminal, LGU Operated, Barangay Food Terminal, Non-LGU Operated, and Fishery and Aquatic Resources Management Council. For more information, please visit your local agricultural offices or the Department of Agriculture, Regional Office 12. Christian, nais din natin paalalahanan ang ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro na sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. At kung hindi pa sila registered, Marie, ay sumangguni lamang po kayo sa inyong mga local agriculture office dahil tutulungan po nila kayo na makapag-fill out sa application form. Handang-handa po ang ating mga technicians, maging ang city and municipal agriculturist para gabayan kayo. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagtangkilik sa ating programa and sa inyong tuloy-tuloy na pagtitiwala sa kagawaran ng pagsasaka kay Secretary Prosy Alcala at kay Director Bing Datukan. At narito naman po ang mga kwentong dapat ninyong abangan sa susunod na Sabado. Dahil daing South Cotabato pa rin tayo, binisita natin ang ilan sa malalaking proyekto ng DA tulad ng Farm to Market Road sa bayan ng Tiboli. At antabayanan din ninyo ang pasasalamat ng ating mga magsasaka na patuloy na tinatamasa ang kaginhawaan sa buhay dahil sa mga proyekto ng DA. That would be another episode to look forward to. Kaya mga ka-agri, sa susunod na Sabado, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen!